Okay, so good afternoon again, everyone. I am currently recording this session so that by the time na makita ninyo sa YouTube, mabalikan ninyo. By the way, you can just search my YouTube account. Pangalan lang man ako na dito. So kung wa pa mo kaila sa kuha, you can just ask the others na lang. Murag ang uban kaila naman sa kuha. Okay, so kinsa ba nag-discussion na ba ta last time with regards sa coverage sa second exam? Kinsa ba'y maka-recap? Can anyone recap the topic last time? O sige, kung wala may mag-recap, ako na lang mag-discuss. So, murag ang connection sa uban, um, medyo shaky pa. So anyway, I'll be sharing the file right now. Last time, I think I have discussed about this, the two recognized forms in acquiring Philippine citizenship. Ulitin ko, yung right of soil, pati yung right of blood, jus soli and jus sanguini. So, jus soli, legal principle that a person's nationality at birth is determined by the place of birth. Yan. So, basically, that is for citizens na kung saan pinanganak sila sa sarili nilang bansa. And they acquire the citizenship of that said country. Yan. While jus sanguini, a legal principle na kung saan yung taong may mga magulang, for example, ang mga magulang niya is Filipino, or one of them is a Filipino, he acquires Philippine citizenship by blood. So, yan. For example niya, yung mga Filipino-Americans, may Amerikanong tatay, may Pilipinang mother. So, they're considered both a Filipino and an American citizen. Yan. So, next is Filipino by naturalization. He is neither born in the Philippines nor mayroon siyang magulang na Pilipino. Pero once it is attested by the Congress and it was approved subsequently ng korte, then he can be a naturalized citizen of that country. For example niya, dito sa Pilipinas, si Andre Blatch, kung gatanaw mag-basketball, siya tong black person sa Gilas, Pilipinas, na siyang nag-iisang black person. He wasn't born in our country, nor does he have a Filipino parent. So yun, na-acquire niya, aprobahan ng Kongreso, and of course, subsequently allowed by our court. Yan. Best example din yan sa Amerika, yung mga dati, nung nagigera pa ang Vietnam, of course, involved ang Amerikano, meron silang mga Vietnamese na mga children na kung saan yung mga magulang nila either namatay sa gera or kusa na lang na sinuko ng mga magulang yung mga sanggol at mga bata.
By the time that they were rescued by the United States military, they were sent to the States at kung saan they were naturalized willfully ng gobyerno ng Amerika. So yun, they are considered right now as naturalized American citizens. Yan. So napakarami niyan. I would be creating an assignment for that. So just wait in a few days siguro ugma. Tomorrow, I might give that assignment. Next is yung Psikolohiyang Pilipino. That is for short, yung tinatawag na, lagay ko na lang dito. That is what we call Philippinization. Philippinization for short. Of course, sa ibang bansa, merong Americanization, yan, Africanization, yan. So, of course, that is the Philippine psychology or the psychology which involves the society and the culture, including the inhabitants of a certain country. Yan. So, that is unique to us. At yung mga bagay na yan, merong mga factors as what you can see below that makes a certain group of people or a certain dialect unique to a country. And of course, merong mga criteria yan. Yes, itong na-gray sa hand, you can turn on your mic or pakita kag na oh. Do you have any question? Sa to, natuplok ra to, Mr. Regidor. Yes, sir. Natuslok lang, sir. Mao lagi, natuplok lang. Sige, continue. Yung Psikolohiyang Pilipino or the Philippine indigenous psychology is called Philippinization of things. Yan. It started around the mid-80s. Mas pinalawig sa libro ni Enriquez noong 1997. Meron din siyang libro noong 1994 but it was not really emphasized kung ano yung mga areas or factors which are related to our own indigenous psychology. As you can see below, yan sila lahat. Yan, yan. Okay? So, I think I have discussed that already. Yan, yung mga unique na bagay, mga paniniwala, mga pamahiin, mga laro, mga ginagawa, mga kultura natin, that's part of our unique identity. That's the Philippinization of certain things. Okay? So, next. Yan. According kay Rogelia Papua, sa kanyang libro, Psikolohiyang Pilipino pa rin, there are different methods na ginawa nila para makakalap ng mga impormasyon with regards to the history of those things na further napakita sa libro ni Enriquez. So, how would they feel na Pilipino sila? How would they know more of the culture of certain Filipino tribes and groups kung hindi sila makikiramdam, makikialam, or makikibagay? Yan, lumahok sila sa mga ritual, mga seremonya, mga laro. And of course, they would also live with those certain indigents na ating bansa para malaman yung estilo or yung pamumuhay nila. Since noon hanggang ngayon, yung mga ritual, mga seremonya, mga kaugalian na napanatili nila hanggang ngayon. Yan. So, one factor of the indigenous psychology is language. Yan yung pinaka-common eh. For example, sa Korea, napakaraming accents or yung forms ng pananalita ng Korean language. Yan. So, meron yung iba na kung saan sila lumaki na probinsya, yun yung ginagamit nilang accent. Kagaya dito sa Pilipinas, 'di ba? Kung taga Maynila yan or Tagalog yan siya sa Central Luzon, yan. Ang sinasabi niya diabetes. Na
So, lahi pod ang ilahang terminology or translation sa word na langgam or langgam. Yun ang pananalita nila pati yung meaning iba. Compare dito sa Mindanao or sa Visayas and Mindanao, lahi pod atong langgam. So, that is one unique thing about the language or dialects na ginagamit ng isang bansa. For example, the Philippines, napakaraming dialects. Yan, ma-search na ninyo sa Google ilan ba ang sub-dialects or sub-languages ng Pilipinas. Yan, because those languages and also yung mga forms of writing ng ating mga ninuno, gladly, most, if not all of them, are still maintained hanggang ngayon. 'Di ba? Mayroong mga balita na ibalik daw ang paggamit sa baybayin publicly. Yan. So that is a unique cultural artifact, makonsider siyang artifact kay gikan pa man na sa atong mga ancestors. Before pa na niabot diri ang mga Espanyol kanang baybayin. Okay? So there are different benefits on that, but as nagasugod ang 21st hangtod pohon the 22nd century, hinay-hinay na nahimo na lang na cultural evidence ng mga certain languages. Hinay-hinay na pod sila na mahimong extinct pareho sa mga animals. So next, according yung sa libro ni Enriquez, another book of him, yung Value System of Philippine Psychology. Yan. So there are different core values or shared identities na uniquely Filipino. Yeah. So that is not just sa mga bagay na pinapakita natin only, but of course that is within or innate na sa atin, kumbaga built-in. For example, the concept of kapwa, which is the core of Filipino personhood. Ulitin ko, kapwa or pakikipagkapwa, the interpersonal or the shared identity between Filipinos is the core of Filipino personhood. Yan. So, it actually means fellow human being. Hindi lang ikaw ang or hindi lang sarili mo ang iniisip mo, but most importante yung sa kapwa mo. Yan. So, there are certain actions na makikita dyan. For example, yung pagiging mas close natin sa mga pamilya natin at yung mga extended family na yung mga igagaw, mga bayaw, na mga extended family because the Filipino is very close with the family. And the thing is, yung pakikipagkapwa or pakikipagkapwa sa ibang tao was extended more than to the extension of the biological family. Yan. So sa kapwa, there are different domains or concepts. First, yung sa ibang tao, merong pakikitungo. Yan. Sa 7.1.1.1 ako. So, pakikitungo ng isang Pilipino, hindi lang sa kanyang pamilya, pati na rin sa ibang tao na hindi naman niya kadugo. For example, sa other elders. Yan, di ba? Bisan dili nato kaila basta makakita tag mga katigwangan nato, ang atong buhaton magmano. Respetuon nato. Not because kailangan nila ng respeto, but because we need to recognize them also na sila yung mas may wisdom compared sa atin na nasa kabataan or those younger years. Yan. Hindi lang sa ating mga magulang but also to others. Ang pakikitungo rin, hindi lang yan sa mga normal citizens but most especially yung ginagawa natin sa gobyerno or to authorities and also what those authorities do to us. So, yan, balik ko lang. Yung sinabi ko na pakikitungo ng otoridad
punta sa atin, that's basically of public service. So, dapat yung pakikitungo ng, for example, mga kapulisan habang nagche-checkpoint, dapat may certain degree ng malasakit sa kapwa or yung pakikitungo sa kapwa. Some other posts ngayon sa social media, kino-compare nila ang checkpoint ng kasundaluhan sa checkpoint ng kapulisan. Na kung saan yung kapulisan ang dehado kasi parang napakasungit or iba ang pakikitungo nila sa kapwa. We could not deny the fact na meron talagang atapang na tao na pupunta sa checkpoint kahit alam na niya na either wanted siya or meron siyang kinabibilangan na grupo, which is kalaban ng gobyerno. But it does not remove the fact also na kailangan magkaroon din ng tinatawag na maayos na pakikitungo sa kapwa. Not because they needed respect, but because they're also human beings. And the right demeanor towards others. Okay, next. Pakikisalamuha or the interaction of Filipinos. It is very much known sa atin na yung mga Pilipino, most of the Filipino culture involves the involvement ng napakaraming tao. For example, pag piyesta, kanang mga piyesta sa mga baryo, kanang lagyo na baryo, di ba ang uban bisan kilometro pa ang baktason, kilometro pa ang layo sa ilahang, or kanang distansya sa ilang mga kapitbahay, at doon gihapon na nila, niya, mag-exchange sila or mag-pole na sila og mga pagkaon og mga kakanin because they are part of one community. Na sila interaction which is also makitaan pod sa mga Pilipino sa laing nasod. Kung makita niyo yung mga Pilipino sa laing nasod, labaw na sa Middle East or even sa US, ang mga OFW, some of them, if not most of them, pupunta sa embahada and they would share yung mga pagkain na ginawa nila. They would have an interaction with them kasi kapwa sila Pilipino. Labaw na sa Middle East. Na, so, close ang connection between Filipinos. Next is, yun, pakikilahok or joining or participating. Yan. Helping each other because you're just one community. Or pareho kayong Pilipino. Yan. So, sunod, pakikibagay or in conformity with the demands of those who are in charge. So, very important, even sa training, sa law enforcement, na dapat marunong kang makiramdam sa pinagdadaanan ng iba. Na it is not really of who or what I do, but it is more of what we can do together. Yan. Kumbaga, we can do anything together as long as we join or participate and we trust each other. Yan. Because we're just one community, ika nga. And of course, it is always related sa pakikilahok, dapat may pakikisama or empathizing with others. Yan. Kung may pinagdadaanan yung iba na negatibo, hindi ka lang na hindi mo sila hahayaan lamang. Like for example, sa training, kung ang isa nagkakaroon ng punishment, it's better na lahat kayo makisama. It is an unwritten code, unwritten law sa training sa law enforcement na walang iwanan. No one is left behind. Kasi pagdating nyo sa gera man yan, or pagdating nyo sa actual, or sa actual na duty, actual na job, the only thing you would rely on are those na kasamahan mo sa serbisyo or kasamahan mo sa grupo. Yan. So how does it develop yung trust with each other? Makisama ka sa kapwa mo. The same goes with your community.
'Di ba ang iba kung naay lamay ba na ang ubang mga kapitbahay na mga katapad balay, magmadyong, maghantak. Labaw na ko ang haya nara dito sa balay sa ilang katapad balay. Originally, ang intention ato is pakikisama sa mga namatyan. Pero karon nahimo ng negosyo or nahimo ng money making na activity tungod siguro way ikabayad sa pagpalubong na. Next is one of us or not other people or sa Tagalog hindi ibang tao. That is another domain sa psikolohiyang Pilipino na kung saan no one can be left behind. And of course, kailangan ng pagkakaisa. As the saying goes, two heads are better than one, and the fight against the enemies of a certain country can only be eliminated if there is a unity, or if there's unity, there is a strong connection between the community members. Yan. So next, I would highlight this pakikiramdam. Yan. Na sa ROTC or even sa mga basic recruit sa kapulisan or even sa kasundaluhan or even sa law enforcement, other law enforcement agencies, they highlight this. Yan. On certain situations, they highlight this pakikiramdam because an act of one may be an act of all. Kumbaga dinadamdam mo yung pinagdadaanan ng kagrupo mo to the point na sasamahan mo siya sa hirap at ginhawa. Yan, for example, sa training. Hindi pwede na siguro at certain times meron talagang solo na punishments or solo na mga demerits. Pero there are certain points na pwede nyo samahan siya sa kanyang pagsubok. Because in the end, yung mga kasamahan mo, ang malay mo, tutulong sa'yo. Next, kagandahang loob. So, in today's society, this is one of those things na somehow hindi na nagkakaroon ng malawakang impluensya sa mga tao. Because most of the people right now are just for the money na lang. Or kumbaga, swildado bitaw ko, pwede ra ko na ako'y buhaton, bayron gihapon ko, na ako'y sweldo, na ako'y ginadawat, anong pake ko na lang sa iba? Ganyan. Ganyan yung pag-iisip ng iba ngayon. Yung kagandahang loob kasi, it requires a person to have a genuine empathy to another person. Yan, napakaraming action sa pwedeng gawin. You can be generous to others, not because mahirap sila, but because hindi nila kaya yon ng isa't isa. Kumbaga, you help people not because they are poor, but because it is better na lahat kayo aangat. 'Di ba naiuban sa inyo siguro na ang pananaw ninyo dili lang pwede na ako ra ang moangat or sila lang ang makaluwag-luwag sa kinabuhi. Kinahanglan kita tanan makalingkawas ta sa mga pagsubok or mga panulay diri sa kalibutan. So kagandahang loob, simple act of kindness is very important and also one of the rarest and hardest things some people cannot do. Yan. The sense of empathy, that's one of the better examples. Okay? But also there are other values sa Pilipino na hanggang ngayon napakarami pa rin or common sa lahat. So those are what we call surface values. It may not be negative, it may not also be fully positive, but it has certain effects na unique sa Pilipino. Certain actions na unique sa mga tao sa isang bansa. So first of those, yan. 'Di ba? Napay uban sa inyo karon.
na may mga times in your life na sobra yung kahiyaan or kanang madlock mo na mapakaulawan. Yan. So, for example, ngayon, magtatanong ako kung sino may question. Ang uban, di jud maningog. Yan. Siguro nahiya or wala jud. Ang IQ is 185 siguro ang IQ. Na, pero either way, sa Filipinos in history, we are just simple or a simple race, simple community. Hindi masyadong ganon kagarapal, pero may certain level ng hiya. Yan. So, again, that's shame. For example, yung study ni Pepwa kay Bonifacio na kung saan merong mga pangyayari sa buhay ni Andres Bonifacio na nakakahiya or napahiya siya. He's either embarrassed or he's really put into embarrassment. So there are certain other people in history na dahil napahiya sila in one time, it was used by them as a fuel or a motivation for them to succeed in life. Yan. For example, si Kinsaba, daghan kay mga tao na tungod kay napakauwawan sila, napahiya sila, ginamit nila yung isang inspirasyon, a motivation for them so that they could succeed in the next phases of their life. Yan. Si Catriona, si Pia, pila ka beses sila ni-apply sa or nag audition for Miss Philippines, 'di ba? Ilang beses sila hindi nanalo. But did it stop them to chase their dream? Hindi, 'di ba? For example, si Jovit Baldivino, 'di ba? Noon pinahiya lang siya, minaliit pero hindi siya nagpadala sa hiya niya or sa shame or sa nagpadala sa kanyang kahinaan. Yan. For example, si Michael Jordan, ilang beses siya tinanggihan sa high school basketball team nila noon. And for the next years of his life hanggang ngayon, lahat ng mga taong pinahiya siya or hindi siya tinanggap nung high school, somehow pinagbabayad na niya hanggang ngayon. And now he's the richest athlete ever. Yan, 'di ba? May sarili siyang sapatos na. So that's not just in Philippines or in Filipinos lang. That's basically accurate for the rest of the world. Yan. Pero ang Pilipino, ang hiya kasi natin to the point na hindi talaga tayo iimik. Yan. May iba na hindi magkakaroon ng tapang maging isang saksi sa isang krimen dahil nahihiya sila sa anumang involvement nila. Yan. For example, mga rape victims. Ayaw nila na ipagpatuloy ang kaso siguro dahil sa hiya na nangyari. Next is utang na loob. This portion right here, itong utang na loob or the sense of gratuity or I should say that is in English what we call debt of honor. Yan. Utang ng loob or utang na loob. That is basically in exchange for one thing. Tinulungan mo ako at so I must have that debt of honor or that gratitude na tutulungan kita if I had the opportunity to help. Yan. Or kumbaga, simply returning the favor. It may be positive, but also it could be negative. Yan. Pero commonly, ang mga utang na loob ngayon, double-edged na. May positive na impact, may ding negative na impact. Like for example, sa politics, ngayon, there's a mga agam-agam.
There are certain gossips na there are certain politicians na siguro utang na loob nila from the past, they would continue on to support the administration. Kasi meron silang tinatawag na utang na loob. Nanalo sila nung nakaraang eleksyon dahil na rin sa suporta ng administrasyon. So that itself is a return of favor. Na, sabotable naman na sa inyo ha. If you have questions, magbuhat na pod ko og forum para dito na pod ninyo ibutang ang other questions ninyo. Okay? So, next. By the way, are there questions from you? I need questions. Do you have any questions with the said topic? Pasensya na, medyo na nawala ako gamay sa connection. So, again, do you have any questions? So, yes, you can just put it sa chat na lang para ma mas madali na ako ma-answer ang question.
Sige, habang tina-type mo pa yung question, Miss Yonson, I would continue on to the other topics. Okay? The next of those is yung pakikisama at pakikipagkapwa or companionship. Again, no man is an island. No one can act alone for the rest of his life. There always needs someone or some people to be companions for that person. May not be related by blood, but as long as that companionship, yung relationship niyan is deep, then it would go out or it would go through a long period of time. Yan. Yan. Does indigenization somehow related to Philippinization? Actually, yung Philippinization is our own version of indigenization as a country. So yung Philippinization, marami ang subcategories kasi marami din tayong mga indigent groups. So as a nation, yung Philippinization is our unique form of indigenization. Yan. So that's a good question. Pero mag-iiba yung cultures once we go deep to certain groups. For example, lahi pod ng kultura sa mga Chabacano, that's still a form of Philippinization but is directed to those people living in the Zamboanga area. Yan, yung mga Chabacano. Or for example, kanang mga Cebuano, Central Visayas. So they have their own form of Philippinization which is highlighted or focused on the Cebuano culture. Yan. So, ano bang lengguwahe ang ginagamit nila? Yan. All those characteristics and factors. Okay? Next. Kaning bahala na. Yan. That's a fatalistic expression or kung i-translate nato na mao na ang mga ginapang-ingon sa Pilipino sa mga butang na siguro dili nila kaya na atubangon immediately. Or kanang mga butang na siguro ipawalang bahala na lang nila at hindi na lang nila gawin. There are certain situations na masasabi natin bahala na because first and foremost, we don't have control over it. But mostly, yung
bahala na are for those things na ayaw natin gawin pero somehow pinapagawa sa atin. Na mao ng common expression sa Filipino which is somehow a wrong connotation. Yan. May kamalian talaga niyang bahala na um, attitude. Next is yung lakas ng loob. Filipinos are historically may angking lakas na loob or guts. Sinabi nga ni General Douglas MacArthur na if you can give him 10,000 Filipino soldiers, he would conquer the world. The reason is he saw that those Filipinos o yung Filipino soldiers natin noon, kahit na hindi ganun ka modern or hindi ganun kalakas ang mga weapons or mga armas, pero dahil sa angking lakas ng loob, pati yung abilidad ng mga Pilipino na gumawa ng mga bagay na kahit hindi naman siya normal na ginagawa pero epektibo, together with guts, is one of the major characteristics that we are known for and could be of good characteristic, could have good results for us. Yan. Kahit na anong mangyari, basta may lakas ng loob, makakayang gawin. Yan. So, sunod, ito pakikibaka or resistance. This was done by our ancestors through most of our history as a nation. Yan, even before we were colonized. Meron ng mga pakikibaka. Some resistance or forms of resistance, yun nga, physical na resistance, magigera sila, and there are others na with the use of propaganda as a form of resistance. Kumbaga yung pagsusulat, pagbabahagi ng impormasyon sa mga kapwa para naman mapanatili yung kaugnayan sa komunidad and of course to fulfill whatever are their reasons or whatever are their purposes, which is basically kung sa ating history pa, yung rason ng mga naging bayani natin ngayon, ang rason nila noon kung bakit sila nakibaka sa mga Espanyol, sa mga Hapon, sa mga Amerikano, ay dahil gusto nila na magkaroon tayo ng independent na bansa o magkaroon tayo ng kalayaan
laban sa mga mananakop. Yan. So they will conduct certain operations, revolutions, and uprisings against one enemy. Of course, yung mga nasa gera, for example, sila General Luna, yan sila Gregorio del Pilar, Marcelo del Pilar, yung mga nakibaka ng pisikal, may connection sila sa mga bayani natin na nakibaka sa pamamagitan ng pagsusulat at pagiging edukado at pamamahagi niyon sa mga kapwa Pilipino. Kagaya nila Rizal, nila Lopez Haina, nila Apolinario Mabini, yan, yung mga magaling na manunulat na Pilipino. All of them, kahit na iba't iba yung pamamaraan nila, they are united because they have one goal. And their uprisings and revolutions has the goal of overthrowing the Spanish colonization and of course magkaroon ng kalayaan ang Pilipinas. Is societal values, karangalan, dignity. Yan. Mas maraming mga tao nung panahon and ngayon, of course, makikita natin sa mga nasa kasundaluhan or even other civilian Filipinos, civilian citizens, na mas pipiliin nilang mamuhay or mamatay ng may karangalan kaysa naman mabuhay sila na walang delikadesa. Yan. So, they would rather die with honor, die with dignity, than rather live with those dignities stained. Kumbaga, nabahira na ng maduming kulay. Are there any questions? Kinsa pa man na ipangutana before ko mag-proceed. Na ipangutana si Cordero. Miss Cordero, do you have any question? Do you have any question? Wala, sir.
Okay, so pwede mo i-off yung microphone. Okay, next. So, yun. The next societal value out of those three case, una, karangalan, dignity, sunod, katarungan or justice. This is commonly siguro overlooked or nagiging kulang sa ating lipunan up until today. Yan, the principle of equity or equality with regards to giving rewards to a certain person or a certain group. Yan, sabotable, katarungan, justice. So, hindi pwede rin na every time na lang na may nangyayari sa inyong negatibo, tatawag na lang kayo ng hustisya. It's not all the time applicable. Yan. Noon, nung merong mga paghabuso ang mga Espanyol at mga Hapon, Filipinos at that time wanted justice, which is actually somehow correct, somehow the right thing to do. Pero kung sabihin mo na may karapatan or kailangan ng katarungan laban sa mga ayaw mag-aral ngayon dahil may pandemya, it is not really justice. At the same time, it is not the right form in asking for it. Yan. Kasi kung gusto mo ng hustisya, you must be severely um, yung oppression or the word oppression is part of what you are experiencing. Hindi naman oppression kung magkakaroon ng online class. Again, walang pumipilit sa mga estudyante na mag-aral ngayon. It is basically your choice. So, the same goes sa amin. The thing is sa amin, kailangan namin magturo sa inyo because you needed something to learn. Yan. And also to share to you some thoughts and knowledge with regards to the topics. Next is, of course, yung minimithi ng ating mga ninuno hanggang ngayon, kalayaan or freedom. Noon ang kalayaan na minimithi ng ating mga bayani, yan, sila Rizal, sila Bonifacio, sila Mabini, kalayaan laban sa mga mananakop. Up until to the point sila Jose Abad Santos, sila Claro M. Recto,
yung kalayaan laban sa mga mananakop na Hapon during the war. Yan. So sabihin natin na nagampanan nila yung kanilang tungkulin nung panahon nila, but as of today's society, sa kasalukuyang panahon, yung kalayaan naman natin, iba na ang dimension. Yan. The normalcy or the norms of society today are different. Yan. Masyado ng iba ang form ng kalayaan ngayon. Not against other countries or colonizers, but basically yung kalayaan natin laban sa sarili nating mga kahinaan. Again, for Filipinos or the Philippine country today, our only enemies, it's not really China. Hindi yung ibang bansa. Ang ating kalaban ngayon ay ang mga sarili natin. Yan. Kasi ngayon, ang translation ng iba sa kalayaan or freedom, gusto nila kung anong gawin nila, kahit mali yung ginagawa nila, ay gagawin nila kasi may freedom or kalayaan, which is actually wrong. I will share to you a statement na, or statements, freedom is not free. Hindi libre ang kapayapaan. There are certain um, products of it. There are certain sacrifices to be made. And also, yung freedom is not absolute. O, kumbaga, ang kalayaan ay hindi panghabang buhay. Yan. Freedom is not constant. For example, freedom na magsalita, kahit anong sabihin nyo, you have the right to it. You have the freedom to it. But there are certain exceptions to that rule which makes it not absolute. Okay? Next, Filipino personality, the cross-cultural studies. Actually, dahil mayroon tayong mga colonizers from nung sa before pa sa mga Espanyol, meron tayong mga Chinese, yan mga Chino, up until sa panahon ng mga Espanyol, mga panahon ng Amerikano, panahon ng mga Hapon, and then to the current or the modern society, halo-halo na.
So our culture, the Filipino culture, is a fusion of not just our indigenous cultures, but of Eastern and Western influences. So when we say Western influences, mo na ng mga impluensya gikan sa Amerika, impluensya gikan sa Britain or Canada. Well, yung fusion of Eastern influence that involves yung mga kultura na galing sa mga Hapon, galing sa mga Chino, and somehow galing din sa ibang bansa na parte ng Asya. Yan. So, halo-halo na kasi maraming iba dyan. May Pilipino na magulang at sabi natin, Thai na magulang or Filipino ancestry na merong kadugo ng mga Chino or Hapon. So, yung impluensya at mga kultura, mga paniniwala, nahahalo na. Yan. For example, ngayon, yung influence ng mga Amerikano with regards to the way we dress, the way we wanted to hear certain musics, yan. 'Di ba? May iba sa inyo na ang type of music na gusto nyo ay yung impluensya galing sa mga Koreano. Yan, yung mga K-pop. Yan, 'di ba? So, napakaraming may preference sa Korea na meron din na may preference sa ibang style ng music, pati pananamit. So that is freedom itself. And of course, that is a cross-cultural product. Okay? So, yan. There's a table. I would just explain some forms of it. First is yung pagkapalakaibigan. Yan. There are certain Filipinos who stayed or who have went to other countries or have been to other countries and they experienced or have seen a different form of society. For example, pumunta sila ng Korea, nakita nila na iba pala ang kultura ng mga Koreano. Kung sa Pilipinas, nauuna mo ng kumain bago uminom ng alak, pero sa Korea, napansin nila na bakit nauunang uminom ng alak ang mga Koreano bago kumain. Yan. It's because they have friends or have been to Korea and so that they have a different culture. Yan. Also, there's certain unique extra
version domains with a Filipino, gregariousness or being gregarious, or kung sa Tagalog pa, pagiging kalog. Yan. There's certain uniqueness to every Filipino. Yan. For example, may ibang pagkakalog si Miss Ortiz kay Miss Yonson. The same goes sa akin at sa ibang mga kapwa na mga instructors. Yan. Yung pagiging kalog. Yan. Some form of uniqueness, which is, of course, individualistic or iba't iba kada personality. Yan. Filipinos also somehow are madaldal. Yan. Unsay best example ani mga chismosa, mga chismoso. Yan. For example, yung mga nasa barangay, yan. Naibawaan nila na naa daw COVID positive sa ila. Ang purok. So magchismis na sila kinsa badyod na. So for example, gichismis nila ang purok leader di ay jud ang nay COVID-19, pero somehow mayroong pagkakamali, hindi pala COVID-19. Yan. Sinugod lang sa ospital kasi inatake sa puso. Yon. So, dahil sa pagiging madaldal ng ibang Pilipino at pagiging curious, there is that trait or extraverted na trait ng Pilipino na dahil chismosa kasi madaldal. Yan. Again, Filipinos. You can see it even sa training sa kapulisan. Ang lakas ng loob. Whether you are small, you are thin, or you are big, or overweight, yung lakas ng loob mo na matapos yung pagsubok, the guts that you have is there. Yan. Napakaraming mga bayani natin na hindi naman considered national heroes pero mayroong naiambag sa ating kasalukuyang kasaysayan. Yan. For example, you can research ano bang ginawa ni Benito Ebuen. Yan. Nung World War II. Yan. Anong ginawa ni Benito Ebuen? Bakit kilala siya bilang isang sundalong Pilipino na may lakas ng loob? Yan. Of course, hindi mo nakukuha yung lakas ng loob kung wala kang tiwala sa sarili. You trust yourself. You trust your capabilities in order to do something. And once you have that assurance that you are capable of doing something, dadating na yan automatically yung lakas ng loob. Yan.
So of course, it's not just that. Meron din tayong ambition, kanya-kanyang ambition sa buhay. You have different ambitions, different dreams which are either attainable or technically unattainable. Pero the thing with ambition or dreams, whether it is a crazy dream or not, that's better than having none at all. Mas mabuting may ambition kaysa wala kang ambition. Okay? Yan. So, next, ito, I think you have read this, and I've also shared this to you. Freedom is not free. There would always be sacrifices to it. Okay? Yan. So, let's fast forward. Lapu-Lapu, yan. One of the earliest known heroes and considered as the first police, first law enforcer against colonizers or Spanish colonizers noon. So, it's not just his victory kasi victory yan ng buong tribo nila or buong grupo nila ng mga mamamayan sa isla ng Mactan. Yan. So, they resisted Magellan's group. Yan. Okay? So, I still have around 3 minutes. Yan, standby na lang kayo. According sa histories, natalo nila Lapu-Lapu at ng mga kasamahan niya yung grupo nila Magellan or Ferdinand Magellan sa isla ng Mactan. That's around 5 kilometers from mainland Cebu nung April 27, 1521. Yan. Pero actually, dumating si Magellan sa Mactan March March 1521. Yan. So halos isang buwan na natili si Magellan at nagpalaganap ng kulturang Espanyol at ng Katolisismo sa Kabisayaan. And not also si Lapu-Lapu ang lumaban sa mga Espanyol, originally si Raha Humabon. But then, due to him and yung buong grupo niya, buong tribo niya na naging converted or baptized into Christianity, soon after, si Raha Humabon tinanggap na ang pagsakop
ng mga Espanyol. That is famous nung tinatawag nilang blood compact sa Bohol. Okay? So, are there any questions? I will tackle about Francisco Dagohoy by tomorrow. Dito tayo bukas. Yan. Okay? Are there any questions? Questions? So, if there are no questions anymore, you can go back to this recording. And pohon, i-share na nako ni sa YouTube na account nako, okay? So, that's all for today. Thank you. And sa akin, it's 2:30 already. May ngapon sa inyong tanan. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.